Matapos painumin ni Evelyn ng lunas na gawa sa mga sangkap na iminungkahi ni Ambra, sa loob ni Men ay kasalukuyang nagaganap ang isang proseso ng paglilinis at muling pagsilang. Ito ay isang proseso na tumutulong upang alisin ang mga dumi sa katawan at tumutulong upang baguhin ang sarili upang makaipon ng mana ng mas madali. Ito ay isang sinaunang lihim na kaalaman na kakaunti lamang ang nakakaalam. Gayunpaman, nangangailangan ito ng maraming taong gumagamit ng malakas na mana at tumatagal ng ilang araw ng pagtitiis ng sakit. Upang maisagawa ito, kahit na gawin ito, napatunayan lamang na ito ay epektibo sa mga batang wala pang 5 taong gulang. Ang paglitaw ng proseso ng paglilinis kay Men sa pagkakataong ito ay resulta ng hindi mabilang na mga pagkakataon na nagtagpo sa isang perpektong paraan. Sa madaling salita, ito ay swerte. Ang matinding positibong enerhiya ay unti-unting nag-ipon sa katawan na tumutulong upang palakasin ang mga kalamnan. Ang matinding negatibong laso ng patay na katawan na tumagos sa katawan ni Men ay tumutulong sa kanya na itaas ang kanyang mahika, mana. Ang mana na naipon mula sa pagtunaw ng laso ng anino sa loob ng mga dekada, at ang tulong ni Ambra, ang dragon na nakaalam kung paano lutasin ang mahirap na lason na iyon, lahat ng iyon ay parang isang tadhana na nakatakda na. Ang lahat ay nahuhulog sa isang perpektong balanse. Sa halip na masira o itapon, hinihigop ng katawan ni Men ang mismong esensya ng kapangyarihan sa loob ng lason na iyon at ginawa itong kanya. Sa pagbabalik sa kasalukuyan, matapos makumpleto ng katawan ang proseso ng paglilinis, idinilat ni Men ang kanyang mga mata at nagising. Sa kanyang tabi, sina Evelyn at Ambra ay labis na nag-aalala kung siya ay okay. Sinubukan ni Young Master Men na bumangon, ngunit ang kanyang katawan ay hindi pa rin bumabalik sa kanyang pinakamahusay na kondisyon. Ang boses ni Men ay medyo mahina. Evelyn, Ambra, patawad kung nag-alala kayo. Ang kanyang mukha ay puno ng pagod. Tila ang proseso ng paglilinis ay nangailangan ng maraming lakas. Sina Evelyn at Ambra ay nakahinga ng maluwag. Muntik na silang mapahamak. Tinignan ni Men ang kanyang personal na impormasyon sa sandaling ito, pangalan, Deoragna, 17 taong gulang, pamagat, pinakadakilang henerasyon ng talento, Ragna player, tagamasid, inventaryo, tagapagtanggol ng dragon. Paglilinis at muling pagsilang, Phantom Dragon kalagayan, natutulog dahil sa isang hindi inaasahang pagtatagpo, nagtamo ng mahikang lason na lumikha ng unang Phantom Dragon. Kung hindi makontrol ng maayos, maaaring maging pangalawang Phantom Dragon. Matapos basahin ang lahat, kumunot ang kanyang mga mata sa linya tungkol sa kapangyarihan ng Phantom Dragon. Paano siya nakakuha ng 85 puntos sa kanyang mga estatistika? Ito ay talagang nakakabaliw. Ang mga kristal sa kuweba ay mga kristalisasyon ng pinakadalisay na enerhiya. Ang kanilang kapangyarihan ay nagpababa ng pagkalason ng lason ng anino. Kahit na sila ay gumana bilang isang uri ng gamot. Tiningnan ni Men si Ambra at hindi mapigilang magpasalamat sa kanyang puso. Napakaswerte niya na nagtiwala siya dito. Ang pangangatawan ni Deoragna ay perpekto na, at ngayon ay nagtataglay pa siya ng mga katangian ng paglilinis at muling pagsilang at isang Phantom Dragon. Ano pa ang hihilingin niya? Hinawakan ni Men ang kanyang mga kamay ng mahigpit, puno ng determinasyon. Ang bilis ng kanyang paglago mula ngayon ay hindi na mailalarawan. Ngunit una, may ilang mga bagay na mas mahalaga. Tumayo siya at dahan-dahang lumapit sa bangkay na kumagat sa kanya kanina. Ang mahalagang tanong ay, sino ba talaga ang matandang halimaw na ito? Nang marinig iyon, lumapit si Evelyn upang suriin pa. Ikinulong niya ang kanyang tingin sa isang lugar. Lilad, anong problema, Evelyn? Young Master, may nakaukit sa pader. Ang mga salitang ito ay isang talaarawan. Ngunit ang pag-ukit ng mga ganitong masalimuot na salita sa dingding ng kuweba ay hindi madali. Siguradong siya ay isang dalubhasa. Tinalo ako ni Kay at Robert. Ngayon kailangan kong magtago dito upang maghanda para sa paghihiganti. Ngunit ang aking katawan ay bumabagsak na ngayon. Pagkatapos basahin hanggang dito, ang mga alaala mula sa nakaraan ay bumalik muli.
Sa wakas ay kinumpirma ni Men ang kanyang narinig. Ang aking katawan ay bumabagsak sa bilis na nakakagulat. Maaari bang dahil nasira ni Robert ang core ng aking mahika? Ang laso ng anino na aking hinihigop ay maaaring ang pumatay sa akin araw-araw. Ang aking kamalayan ay lumalabo at ang kasamaan ay unti-unting sinasakop ang lahat. Nakakainis. Hindi pa ako nagsisimula sa paghihiganti, paano nangyari ito? Habang tumatagal, nawawala ang aking kamalayan. Marahil ay oras na upang gumawa ako ng desisyon. Inaamin ko, wala na akong pag-asa. Susuko ko ang lahat at tunawin ang aking minamahal na espada, ang Jade Serpent Sword, upang isil ang aking sarili dito. Umaasa ako na may makakahanap ng lugar na ito. Umaasa ako na matutupad nila ang aking hiling. Umaasa ako na makukumpleto nila ang paghihiganti na hindi ko nagawa. Manalangin ako na ang aking tagapagmana ay malampasan sila. Iiwan ko ang lahat ng aking pamana sa lugar na ito at maghihintay ng isang karapat-dapat. Pagkatapos basahin hanggang dito, pareho silang hindi mapigilang nagulat. Teka, ang susunod na bahagi ay ang Illusion Sword Technique at ang Lightning Storm God. Kung gayon, nangangahulugan ito na ang taong ito ay isang alamat na malayang manipulahin ang kapangyarihan ng hangin at ang trahedyang bayani na nakipagkumpetensya para sa posisyon ng pinuno ng angkan sa kasalukuyang trono 40 taon na ang nakalilipas. Siya si Wine King Hector Ragna. Narinig ko na namatay siya sa laban noong araw na iyon, ngunit lumalabas na matagal na siyang nasa loob ng kuweba. Biglang lumaki ang mga mata ni Evelyn, tila may napagtanto siya. Agad na lumuhod si Evelyn sa harap ni Men na ikinagulat nito. Tumayo roon si Men, nagpapahayag ng isang kalmadong hitsura, at nagsabi, "Anong ginagawa mo, Evelyn? Bakit ka biglang lumuhod?" Mahinang ipinaliwanag ni Evelyn, kahit na tinalo siya ng pinuno ng angkan at ipinatapon sa lugar na ito, siya pa rin ang Wine King. Siya pa rin ang isang lehitimong tagapagmana ng dugo ng Ragna. Hindi katanggap-tanggap para sa isang alagad ng angkan na saktan ang isang lehitimong tagapagmana. Ito ay isang malaking krimen na dapat parusahan ng kamatayan. Bago pa niya matapos ang kanyang mga salita, sumingit si Men upang pigilan siya. Huwag kang magsalita ng walang kabuluhan. Ang taong pinatay mo ay hindi na isang Ragna. Isa lamang siyang nabubulok na nabubuhay na patay. Bukod dito, ito ay upang iligtas ako. Mayroon bang mas makatwirang pagpipilian? Ngunit ang mga patakaran ni okay lang, lahat ng nangyayari dito ay mananatiling lihim magpakailanman. Binalik ni Men ang kanyang ulo, ang kanyang boses ay matatag. Kung nag-aalala ka pa rin tungkol dito, kunin mo ang lihim na sining ng Wine King. Evelyn, ikaw ang pinakaangkop na humawak nito. Nang marinig iyon, naging gulat ang mukha ni Evelyn. Seryoso ka ba, young master? Ang lihim na sining ng Wine King ay katumbas ng pamamaraan ng 9 Dragons. Bakit mo gustong ibigay ito sa akin? Iyan, hindi ba halata? Maging tagapagmana ng Wine King at maging mas malakas. Dapat mong manahin ang pamana na kanyang iniwan. Kung gagawin mo yon, sa wakas ay makakapagpahinga na ang Wine King. Hindi ba? Ngayon na ikaw ay naging tagapagmana niya, walang makapagsasabi na ito ay isang kasalanan. Tinignan ni Men si Evelyn sa mata, ang kanyang tingin ay tila nagtutulak sa tapang na laging nakatago. Sinabi mo na magiging espada kita, Evelyn. Ang mga salitang iyon ay tila nagbuka sa kanyang isipan. Ang bawat linya ng pag-iisip ay kumalat sa kanyang isipan. Ako, si Evelyn Nero, isang high-ranking swordsman ng angkan ng Ragna, ay nanunumpa ng katapatan sa iyo bilang isang permanenteng lingkod. Masigasig akong humihiling sa dakila at marangal na monarch na tanggapin ang panunumpa ng katapatan na ito. Ngumiti si Men. Hindi ka talaga nagbago. Ikaw ay palaging isang taong mahigpit na sumusunod sa mga patakaran. Tumayo siya, hinugot ang espada gamit ang kanyang mga kamay upang maghanda para sa seremonya. Ako, si Theo Ragna, ay tinatanggap ang panunumpa ng katapatan ni Evelyn Nero, inililok ito sa aking puso at kaluluwa, at sa mahabang daan sa hinaharap,
Nangangako akong gagawin kitang espada ng aking vanguard. Pareho silang nagbigay ng isang kasiyasyang ngiti. Tila nagkaroon sila ng isang napakalakas na koneksyon. Hindi alam ni Ambra kung naiintindihan niya, ngunit ang kanyang ekspresyon ay nasiyahan din sa pagbabalik sa punong tanggapan ng White Armored Dragon. Maraming mga kandidato ang bumalik matapos makita ang kanilang mga kasama. Si Hocus ay labis na nagtitiwala sa sarili. Nagsalita siya ng may kagalakan, haha. Hindi pa bumabalik si Deoragna. Maaaring ako ang pinakamahusay sa White Armor Legion. Bago pa siya matapos magsalita, mula sa malayo, isang pares ng mga paa ang dahan-dahang lumalapit. Ang mukha ni Hocus at ng kanyang kasama ay wala ng dating pagiging kampante, ngunit sa halip ay labis na pagkabigla. Ha? Deoragna. Anong impyerno ang dala niya pabalik? Sa harap ng lahat ngayon ay ang imahe ni Ambra na napakagiting. Lumitaw si Theo na pinipigilan ang anumang hindi ka nais-nais na usapan tungkol sa kanya. Kahit na ang mga instruktor ay nagulat sa bagay na ito. Ano? Huwag mong sabihing Ambra yan. Paano niya nagawang gawing kasama ang mabangis na dragon na yon? Ito ba ang dahilan kung bakit si Theo ay isang henyo ng 1,000 taon? Seryoso ba? Kahit ito ay isang talento. Anong impyerno? Si Hocus ay bumagsak sa lupa. Tila naiintindihan niya kung gaano kalaki ang agwat. Lumapit si Eveline at nagulat, High Swordsman Eveline Nero at Apprentice Swordsman Deoragna, na kumpleto na namin ang pagsubok sa kakayahan at bumalik na. Ngunit nasaan ang kapitan? Bakit wala siya dito? Ang totoo ay nakatanggap lang siya ng isang kagyat na liham at bumalik sa opisina, sabi ng isa pang swordsman. Iyan, kagyat na liham. Ano ba talaga ang nangyayari? Bigla, mula sa likuran, may lumitaw na nagdulot ng alikabok na kumalat. Iyon ay ang kapitan ng White Armored Dragon. Lumitaw siya kasama ang kanyang kasama, mukhang nagmamadali. Alam kong nakumpleto niyo lang ang seremonya ng induction, ngunit paumanhin, ito ay isang kagyat na sitwasyon. Mayroon akong isang utos para sa lahat. Lahat ay ipadadala sa Blanky Fortress upang magsagawa ng isang aktwal na misyon sa labanan. Nang marinig iyon, ang mga bulungan ay umalingaw-ngaw sa buong paligid. Ha? Itinalaga upang lumahok sa labanan sa sandaling sumali ka. Ano ba talaga ang nangyayari? Sa mga taong naguguluhan pa rin, si Men lamang ang nanatiling kalmado at malamig. Alam niya na mangyayari ito sa